morning po. Kamusta na po kayo? Purihin ang Panginoon ngayong Wednesday morning. Isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. At nagpapatuloy po tayo sa ating tinatalakay about mga sermon ni Jesus sa bundok o ang tinatawag na Beatitude. Ang aking pong ibabahagi para sa umagang ito ay makikita natin sa Matthew chapter 5 verse 10. Ganito ang sinasabi: Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. So merong mga tao na ang akala kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, tumanggap sa ating Panginoon, ay panatag na ang iyong daraanan at wala ka nang may encounter na mga bako-bakong landas, na mga trial, na mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Pero po ang katotohanan, sa kabila na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, hindi pa rin tayo exempted sa mga ganitong sitwasyon. At ito po yung ating tatalakayin sa umagang ito. Anong uri po ba ng buhay ang inaasahan sa atin bilang mga disciple ni Jesus? Ang isang tunay na tagasunod ni Jesus ay merong tinatawag na extreme loyalty sa Kanya. Ang Kanyang katapatan ay na kay Kristo lamang. Hindi maaagaw ng anumang matitinding sitwasyon, maging ng banta sa Kanyang buhay. Ang Kanyang katapatan ay katulad na pinakita ng katapatan ng tatlong magigiting na lingkod ng Panginoon na sila Shadrach, Meshach at Abednego. Nang ang mga ito ay utusang sambahin ng rebultong ginto at kung hindi sila susunod, ay sila ay masusunog sa pugon na inuutos sa kanila ng hari. Subalit sa kabila ng panganib at banta sa kanilang buhay, nanatili ang kanilang katapatan sa ating Panginoon. Ito ay mababasa natin sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18. Ito yung tinatawag na extreme loyalty kay Jesus. Nang ayain ni Jesus ang mga alagad na puntahan nila si Lazaro sa Bethany, na 2 milya ang layo sa Jerusalem, kung saan sila ay wanted. Natakot sila ng gayon na lamang sapagkat inisip nilang iyon ay tiyak ng pagpapatiwakal. Ngunit itong si Tomas, nakilala natin sa kanyang pag-aalinlangan, ang wika niya, sasama tayo sa guro, mamamatay tayong kasama niya. Yun po ay extreme loyalty sa ating Panginoon. Nang si Pedro at Juan ay pagwawalan ng Sinedrin na huwag nang ipangaral si Jesus kung ayaw nilang mapahamak, sumagot sila, hindi namin ipahayag ang aming narinig at nakita. Makikita po natin yun sa Acts chapter 4 verse 20. Yun po ay extreme loyalty sa ating Panginoon. Sa ating kapanahunan ngayon, hindi kailangan itaya natin ang ating buhay para lamang patunayan ang katapatan natin sa ating Panginoon. Ngunit madalas ay nasusubukan pa rin tayo. Kadalasan ang pagtatagumpay, ang kalusugan at ang pera, na kapag ito ay nangyari sa atin, minsan ito ay nagiging kaparaanan para malayo tayo sa ating Panginoon. Ang wika sa ating teksto sa umagang ito, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Nawa, manatili ang ating katapatan, ang ating loyalty sa Panginoon, anumang matitinding hamon, anumang matitinding sitwasyon, anuman ang ating pinagdadaanan, at meron tayong blessing na tatamuin sa ating Panginoon. Sabi dito, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Purihin ang Panginoon, manatili tayong loyal, walang iba kundi sa ating Panginoon, Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Salamat sa Panginoon.
Amen. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Wednesday. Dahil minsan pa, isa na namang edisyon ng morning devotion ng aming napakinggan about the Beatitude o mga sermon mo sa bundok. Salamat po dahil tinuturuan kami na bagamat minsan nakakaranas kami ng mga pagsubok, ng mga trials, ng mga persecution, ito po ay hindi magiging sanhi upang kami ay mawala sa focus sa paglilingkod. Bagkus ito po ay maging instrumento ng katatagan, instrumento ng pagiging patuloy na pagsunod namin sa iyo, instrumento ng pananatili namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng iyong mga anak na naririto, maagang gumising upang makabahagi sa aming morning devotion. Ano man po ang pinagpipray nila, bigyan niyo po ng katuparan. Marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng magandang kalusugan, nangangailangan ng kagalingan na nagmumula sa iyo, pagalingin niyo po sila. Marahil ang iba sa kanila ay humihingi ng blessing, pagpalain niyo po sila. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Papagtagumpayin niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Patuloy niyo pong pagpalain, i-bless, at nawa ay makaranas na po kami ng ulan upang maibsan na po ang init ng panahon na aming nararanasan. Marami pong salamat din, Panginoon, sa mga kapatid namin na nanonood sa ibayong dagat, malayo man sila, ay patuloy po silang nakikiisa, nakikibahagi sa aming morning devotion. Pagpalain niyo po sila. Ganun din po ang aming mga relatives, ang aming mga kaibigan, kakilala na nasishira, natataga ng morning devotion na ito. Pagpalain niyo po sila at nawa sa pamamagitan nito ay ma-encounter ka rin nila sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat. Huwag niyo po kaming iiwan sa buong maghapon. Huwag niyo po kaming pababayaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion ngayong Wednesday morning. Huwag po natin kaligtaan na dumalo sa ating mga midweek service. Katulad po dito sa ating church, mamaya po sa ganap na alas 7 ng gabi, magkita-kita po tayo at patuloy na magpuri sa Panginoon sa diwa ng panalanginan. At ganoon din po, patuloy po tayong manatili sa ating mga tahanan. Yung mga ibang lugar po ay nakakaranas na ng pag-ulan, ngunit dito sa NCR ay madalang pa rin po. At nawa ay manatili tayong safe, ligtas at nasa mabuting kalagayan at patuloy na manatili ang ating katapatan, walang iba kundi sa ating Panginoon Diyos na ating pinaglilingkuran. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!